natapos na po yung Pasko at papunta na tayo sa bagong taon, pero yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. na wala silang Merry Christmas, may mga makukulong na mga tao na may kinalaman dito sa flood control scandal. Ang tanong ng tao, nasa na yung pangakong yon ng Pangulong Marcos? Ano pong reaksyon niyo doon? Well, mukhang budol lang pala yun, ano? Nangako ang Pangulo, binitawan niya yung Pangulo niya, binitawan niya yung pangakong yan sa kainitan pa nung November 30 rally. At sa gitna rin ng mga aligasyon na direktang tumuturo sa kanya at saka sa kanyang mga cabinet officials. So, nagbigay siya ng mga pangakong ito, pero dumating ang Pasko ay, well, eto nga, nasa na ang mga malalaking isda, wala pa rin. So ang sabi niyo po mukhang budol lamang ito? Yun po ba yun? Tama po ba? Well, ganun na nga ang nangyari, di ba? At para sa akin, simple lang naman ang paliwanag dito. Sino ba yung mga malaking isda na tinutukoy dito? Oo. No, well, yung Pangulo na nga mismo at yung kanyang mga cabinet officials plus yung mga pinakamataas na opisyal, yung leadership ng Senado at Kongreso. Oo. Sila naman ang mga pinakamataas na opisyal na may control sa budget na nag-uusapan natin ay yung sistematikong pandarambong sa budget. And in the end, ito ang mga responsable sa pagpasa sa budget, including yung mga controversial na amendments or insertions, at saka yung sa paggastos sa budget, meaning to say, yung pag-award sa mga contractors at mula doon, yung pagkuha ng kita. So, ang malaking isda, di ba, ang Pangulo, ang mga high cabinet officials sa pangunguna ng Executive Secretary, DBM Secretary, si Secretary Bunoan na siyang nakaupo sa DPWH sa unang hati ng Marcos Jr. Administration. Ito yung panahon na naganap yung malaking bahagi ng pandarambong. Tapos on the part of legislature, of course, yung Senate President, yung House Speaker, at saka yung mga chair ng Appropriations or Finance Committee, sila yung pinaka-in-charge sa budget. Apart from yung mga opisyal ng DPWH na kumbaga parang facilitators ng pandarambong in the end. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.